the manifestation of God's glory. And yung third lesson natin is glorifying God in everyday life. At yung panghuli ay Christian vessels of God's glory. So, itong unang lesson natin ay yan. Tayo po ay tumayo lahat. Sabay-sabay natin basahin. At tayo po ay mananalangin. So let's read all together. I, the Lord, I am the one, and I won't give my name in glory to another, nor my praise to idols. Our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence once again this afternoon. And through the night that we are here, God, we thank you for your Holy Spirit that will enable us, Lord, to be strengthened by your might and to nourish us, Lord, with spiritual enlightenment, knowledge, wisdom, and understanding. Continue, Lord, to use thy servant to speak your very message, the Spirit of truth, O God. And continue, Lord, to allow us, Lord, to understand deeper things about who you are and how we glorify your name and how we exercise even in everyday life to give glory only to your name. Lord, thank you for even our brothers and sisters, your children, your servants here, O God, that they need also, Lord, the anointing of the Holy Spirit, that each of us, O God, will be prepared, equipped for your use, and allow us, Lord, to teach all these things only according to your will and according to your purpose. Thank you, Lord, for covering this place, covering this household, covering each and every one of us with your mighty hand. We just want to honor you and give back all the glory in the mighty and precious, wonderful and victorious name, our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated. So sabi dito, I'm the Lord, I'm the one, I won't give my name and glory to another, nor my praise to idols. So pag tinignan natin, kung maalala nyo, sabi rin ng God sa Old Testament, I am a jealous God. Kung naalala nyo yan. At yung jealous doon, hindi ibig sabihin parang tayo na tao, na yung jealous natin ay nangaaway tayo, di ba? Mga tao na pag nag-jealous. Ang Diyos, ang ibig sabihin niya doon ng jealous, wala ka dapat sambahin na ibang Diyos sapagkat iisa lang ang Diyos na totoo. Ang interpretation natin bilang mga Christian ay sa Panginoon kasi kapag sumamba ka, yumuko ka, nagbow ka sa ibang Diyos, ang tawag niya kagad ay spiritual adultery. Diba? So makikita natin yung puso ng Panginoon, dapat single out ka lang o focus ka lang sa isang Diyos. No? Kaya sa ating pinag-aaralan, napakahalaga po nung salitang yon kasi ang glory, sabi niya, hindi ko ito pwedeng ibigay. Diba? Sabi niya, I won't give my name and my glory. Kaya pinag-aaralan natin sa ating tema for the year to glorify God. Therefore, sa isipan natin, sa puso natin, at sa mga ginagawa natin, we don't want to give glory to anyone. We don't want to give glory to anything. No? And we don't want to give glory to anybody else, but only to God. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay natin basahin ito sa ating introduction. To glorify God means to honor, praise, and admire Him for who He is, in all
So, mahalaga po yung maunawa natin yung lesson na to kasi bagamat nagsimula na tayo ng 4 topics, understanding God's glory, the example of Jesus Christ. Pero ito, sabi nga noon na we have to know, understand that God Himself deserves all the glory for who He is. Minsan may pastor na nagtanong, kailangan pa ba talaga nating gawin ang lahat ng bagay na pwedeng iniisip mo ay ito yung makaka-glorify, makakadagdag sa glory ng Lord? The answer is no. Bakit? Nasa Kanya na lahat. Lahat ay nilikha na ng Diyos para mag-glorify siya. Kaya kung tutusin, yung puso lang natin at isip natin na kasama ang nilikha ng Diyos ay kasama na sa paglikha niya para i-glorify din siya. No? Kaya yung kaisipan na baka iniisip mo kulang ang ginawa ng Diyos, kulang ang nilikha ng Diyos para mag-glorify siya ay hindi totoo yun. Kasi ang Diyos, nung nilikha niya yung lahat ng bagay, sabi niya, it was so beautiful, it was perfect. And it was done even as creation, human being were created for His purpose. Kaya po, ang Diyos na ating sinasamba, He deserves all the glory for who He is. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya may icebreaker tayo, sabi dito, as a Christian, give some reasons why we need to glorify God for who He is. Bakit kaya dapat nating sambahin siya kung sino talaga siya? Ano ang magandang mga dahilan na naisip natin na kailangan ko bang sambahin ang Diyos dahil kung sino siya? Ano ang dahilan natin? Bakit natin ito gagawin? Sino ang gustong sumagot? Ay, Sister Jess na. Dahil po paggising pa lang po natin, libre na po yung oxygen natin. Paglabas mo pa lang may vitamin C ka na. So, bago pa tayo nilikha ng Panginoon, hinanda niya na lahat ng mga pangangailangan natin. Bonus na lang yung family natin. Sa atin pa lang, lahat na ng pangangailangan mo, pinrovide na ng Panginoon. Sabi nga niya, I will provide your needs. Hindi sinabi ni Lord, I will provide your wants. Yung mga material things. Yung needs lang, binubay na ng Panginoon para sa atin. Yun lang. Yeah, praise the Lord. So, siguro yung isang attribute ng God na ini-emphasize ni Sister Jess na yung He is the great provider. No? Who He is kasi. So, kung sino siya, kailangan talagang sambahin siya. Sa mga example ni Sister, yung makikita mo na lahat ng kailangan mo dumarating kahit hindi mo siya hinihingi. Lahat ng kailangan mo dumarating ng sobra-sobra. Lahat ng kailangan mo para siyang may nag-o-order. Bakit? God is the great provider. Amen? May isa pa. Sino pang gusto sumagot? Yan. Sister Kate. Ako po, Pas, lagi po ako nire-remind po ng Lord sa Revelations. Kapag nananalangin din po ako, yun po yung unang dinadeclare po. Sabi niya po doon, you're worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. So doon po yung sinasabi na, ang Diyos po ang lumikha po talaga ng lahat. At sa kanyang kalooban, in His will, kaya po tayo ay lumikha. Kaya for that, He is the creator of heaven and earth, and He truly deserves all the glory. Amen. Amen. Praise the Lord. So, the Creator of heaven and earth. Point number 1 natin, sabi rito, glorify God for who He is. Only the living God is worthy of all glory. So, sabay natin basahin ito, Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. So ito po yung sinasabi ni Sister Kate na laging nasa isip niya na ang Diyos na ito na ating sinasamba, siya ang lahat ng lumikha. Lahat ng bagay na nakikita natin, iniisip natin,
At siya ang dapat nating purihin. Ultimately, by living with integrity, excellence, worship, service, we demonstrate that God is worthy of all glory. As only He is alive, sovereign, good, unchanging, and faithful. Siguro simulan natin kay Sister Clabel. Yan, ikaw muna. 6'3" and then 42'8". Yan. Iikot tayo, no? Yan. Hindi ako naka-prepare fast. Sister Len, tulungan mo ko. Wait lang. Nangarag. Nangarag ako. Isaiah 6:3. Perfect. Okay. Pasensya po. Okay. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Yan, the whole earth is full of His glory. Bahala kayo, Sister Len. 42:8 I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or praise to idols. Yan, praise the Lord. Kaya maganda ron, alam niyo, may binanggit doon na even to graven images and idols. Kasi may napakalaking religion sa buong mundo na nagsumasamba sa idols, di ba? So kaya makita mo binanggit ng God doon na kahit yung glory ko, hindi ko pwedeng ipahiram sa mga idols. Kasi maraming tao sumasamba sa idol. No? So yung glory niya, hindi niya pwedeng ibigay doon. Now, in what practical ways we can glorify God comparing those people, glorifying artists, politicians, or others? Siyempre, sa mundo, hindi maiwasan. Sabi na, ay, may concert si si Angelica. Kailangan makapanood ako. Eh, di sabi, 200 ang ticket. Kahit na 250 yan, bibili ako. Grabe, no? May mga ganon, no? Na parang yung idol nila, parang konti na lang ng kaibahan ng worship. Eh, minsan natin ang cup, 100 tayo magbayad eh. Tapos pag may concerts ganito, kahit na 200, nagbabayad. Hello? Sabi mo sa kapatid mo, hindi ikaw yun, ha? Di ba? So, ano masasabi natin dito? May mga tao, halos i-glorify yung celebrity, artists, actor, actresses. Sabihin na natin, mga tao sa mundo, magagaling kumanta, magagaling umarte, magagaling sa kanilang field, halos i-glorify na nila, di ba? Pero, sabi ganon, kung ikukumpara mo siya sa Diyos mo, naging Christian ka, paano mo siya ikukumpare yung glory na dapat ibigay? Di ba? Pwedeng ganon din tayo dati, di ba? Kasi pwede rin ganon tayo dati, na meron ka talagang ina-idol, na halos gawin mo ang lahat. Umipila ka talaga sa pila, oh. Di ba? Para lang, di ba? May mga ganon eh, di ba? Pero gusto sumagot dyan. Sister Ena. Para sa akin po, Pastor, yung ginagawa nating paghahanda sa ating po pagsamba sa Panginoon. So mag-glorify natin ang Lord kung yung preparation natin para sa Kanya is maaga tayong gigising pag oras ng worship service, maaga tayong darating sa kung saan tayo meet to worship our living God. Kasi kapag tinatawag tayo ng mga, like for example, tinatawag kami BBM sa Malacanang. Diba? Parang hindi ka makatulog, gabi pa lang. Tapos, handa mo na, ano ba yung isusuot ko, ano ba yung gagamitin ko, paano ba ako pupunta doon, diba? Iniisip natin. Pero pag sasamba ba tayo sa Panginoon, iniisip ba natin yung mga bagay na yun. And at the same time, kapag yung ini-invite tayo ng mga kilalang mga tao, no, talagang yung mga ginagawa nating preparation is parang extraordinary. So dapat ganun din tayo sa ating paghahanda sa Panginoon na
we are going to meet the King of Kings and the Lord of Lords. So, kailangan maaga tayo gumising, ayusin natin yung ating sarili, ihanda natin yung puso't isipan natin sa Panginoon para na sa ganun is makakapagbigay tayo ng glory sa Kanya. Basta na po. Yan, praise the Lord. Si Brother Ronald. Sa akin naman, siguro yung priority. Priority natin yung ating Panginoon. Kasi minsan, kamukha ng iba, magka-travel pa ng Abu Dhabi, makatid ng concert, ipagpapalit niya yung worship service. For example, minsan nangyari ko sa buhay ko, birthday ko, ganun. Instead of mag-celebrate kami sa labas, alam namin na may worship service. Siyempre, ikaw ang mag-adjust. Hindi pwedeng yung church yung mag-adjust sa'yo. So, kumbaga, unahin mo ang Panginoon bago ang lahat. Kaya para sa akin, parang minsan na parang hindi magandang tingnan kung makikita na, ay, hindi ko makakatid ng church kasi meron Panginoon. So, kailangan i-priority mo muna yung Panginoon, hindi yung sarili mong gusto. Yan, maganda po yan, no? Priority. No? So, talagang matiin, no? Matiin na kailangan yung priority talaga, no? Kasi maraming pagkakataon sa buhay natin, sinusubok tayo niyan, no? Attend ba ako ng church? Kasi may lakad ako, no? Makikipagkita, may party kami, no? Yan. Sister, ano ba? Sister God! Ako naman po in more practical way, siguro po yung pag-testify mo sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Diba, ako personally kasi nanood ako ng concert. Kung gaano ako ka-excited sa mga kaibigan ko na, alam mo ba, may concert si ganito, alam mo ba, ganyan na tayo. So dapat ganun din tayo ka-excited na i-share yung kabutihan ng Lord na ginagawa sa buhay mo. And actually, not just the goodness of God, i-share mo si Jesus mismo sa mga kaibigan mo, hindi lang yung kung gaano ka-excited kasi nga may concert or something like that. So I think po, it's one of the best practical way na mabibigyan po natin ng glory sa Lord. Praise the Lord, baba natin ang Panginoon. Pero alam niyo ba yung sa politicians, chichismis lang namin. Kasi maraming, sa Pilipinas maraming sundan natin sa barangay. Hindi ko naman inaano, baka may mga barangay official dito. Simula sa barangay, may mga kagawad, councilman, tapos chairman, vice chairman. They receive talagang money from politicians. At pag naka-receive sila ng pera, ginagamit din nila talaga yon para makakuha ng tao to promote, number one, yung kanilang politiko, sabihin na natin. At ginagamit din yon para, hindi lang yon, actually yung pera na yon ay para ipagtanggol ang kanilang politiko. At pag sinabi kong pagtanggol, aawayin nila lahat ng magsalita ng hindi maganda sa kanilang politiko. Aawayin nila talaga. No? At kung paano na nila ipagtanggol ay sobra-sobra. Eh minsan 500 pesos lang naman binigay sa kanila. Diba? Totoo, minsan 1,000 lang abutan. Pero kung magtanggol, kahit alam na nilang mali, alam na nilang sinungaling, alam na nilang hindi totoo, dahil sa 500 pesos, ay baliktad lahat. Di ba? Ganyan sa Pilipinas. Kaya sabi nga, how do you glorify God? Di ba? Comparing with those people glorifying politicians. Kasi ang Diyos, pag inisip mo, hindi lang 500 binibigay sa ng Diyos. Hindi lang 1,000. Di ba? Hindi mo masukat yung binibigay sa ng Diyos. Pero ang tanong, kaya mo ipagtanggol ang Panginoon sa mga tumutuligsa sa pangalan ng Diyos? Kaya mo bang ipaglaban ang pananampalataya mo na ikaw ay totoong nasa katotohanan? Kasi mga politiko hindi natin alam kung nasa katotohanan sila. Di ba? Pero pinagtatanggol natin sa napakaliit na bagay. Pero how do we see God and how do we glorify God beyond those people glorifying human?
human errors, no? So, yun po, dapat makita po natin yung difference niyan. Di ba? Point number 2, He's the King eternal, almighty in power. Sabi ng 1 Timothy 1:17, basahin natin, to the King of all ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. So napaganda yung sulat ni Paul kay Timothy, no? Siya talaga ang Diyos na walang simula at walang katapusan, all ages, no? Immortal, invisible, no? The only God. Grabe yung karakteristik ni Paul, no? Sa Diyos na to, no? Whereas man is limited in power, God is limitless, eternal, omnipotent, who reigns forever and ever. Kaya pag tinignan natin, glorifying God for who He is. Sino ba ang Diyos na ito? Wala siyang sukat at wala siyang limitasyon. Diba? Siya ay walang hanggan. Ang kapangyarihan niya ay hindi mo kayang sukatan. No? Basahin natin Deuteronomy 33, verse 27. Sister. So the eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will drive out your enemies before you, saying, destroy them. Yes. Psalms 90. Psalms chapter 90, verse 2. Before the mountains were born, or your brought forth the full word, from everlasting to everlasting you are God. Yan. Alam niyo ba, pag nagpe-pray ako sa ganitong sitwasyon, na katulad ng ganito, nasa gitnang silangan tayo, at nasa ilalim tayo ng mga lumilipad na payong, no? Yung mga payong lumilipad eh. Ang isipin mo na lang, yung Diyos na to, kaya niyang iliko yung mga payong na yun. Ganun siya kakapangyarihan. Pag malabi na yung payong niya, lumalayo doon. Di ba? Nung minsan, isang gabi, lakas talaga. Kala ko nasa tabi ko pag-isip ka. Pero ganyan yung Diyos. Ganyan siya. Dapat tingnan natin siya for who He is. Ang kapangyarihan ng Diyos na to, hindi mo siya kayang sukatan. Yung iniisip mo, natatakot ka sa buhay mo, yung buhay natin, hawak niya yun. Diba? Kahit natutulog ka, pag kinuha ka na lang, hindi ka na magigising. Hindi mo na kailangan yung payong para tumakas sa ganun. True. Ba't ka matatakot sa ganun? Kasi, hindi mo kailangan ng gera para mamatay ka. Hindi mo rin kailangan ng kinatatakutan nilang bansa para mamatay ka. No? Kasi ang Diyos na to, kahit saang bansa, pag tinignan mo yung history ng Bible, yung mga hari, mula kay Moses, nakita nila, yung panalo nila, hindi sa armas nila. Yung panalo nila, hindi sa army nila. Yung mga panalo nila, hindi sa galing nila, talino nila. Pinag-aaway-away ng Diyos yung mga kalaban nila para magpatayan sila. Yun ang panalo, galing sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Because He's the King eternal, no? Sabi dito, share any testimony giving the glory to the Almighty God alone. Sino gusto magbigay ng testimony na patunayan niya, makapangyarihan talaga yung Diyos na to. No? For who He is. Sino gusto mag-testify? Meron bang gustong mag-testify na talagang God is Almighty, powerful, eternal. He is the King who rule. Brother Dylan. Siguro po pas isa sa nais ko pong ipatotoo ay yung kapatid ko, si Kuya Kali. 2 years or 3 years ago, talagang siya yung battle ng family namin. Gawa ng dahil sa pagsusugal niya, dahil sa pambababae niya, talagang umabot yung utang niya ng abot ng 3 million yung utang niya. And during that time, wala namang ibang, nai-stress yung parents namin
Dahil every now and then, yung mga yung mga nakautangan niya pumupunta sa bahay, naniningil, nahiya yung father ko. Kaya nag-uusap din ako kay Sis Levy kung pwede kaming tumulong. Ganon din yung mother ko. And hindi pa nag-stop doon. Nung mga sumunod pa, may mga ganon, nagpapatuloy pa rin siya sa ganong klase ng pamumuhay. And pinag-pray talaga namin, pinag-pray namin. And praise the Lord dahil yung taong pinag-pray namin noon, alam namin, akala namin imposible na madala namin sa church. Kasama na namin ngayon sa UAE. Sabi ko nga nung katabi ko siya, nung nagpe-pray si Pastor June, umiyak yung loob ko kasi yung kapatid ko na pinagpe-pray ko na ang alam ko imposible, katabi ko na nagpe-pray at nagpupuri sa Panginoon. So, yun yung, and praise the Lord, napalayan na rin siya sa mga utang niya. And always siya pa yung nagre-remind kung halimbawa hindi sila maka-attend ng face-to-face worship service natin, send yung link sa kanya. So, yun po, alam ko na yun ay dahil lamang sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, napagandang patotoo yan na wala talagang imposible sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Point number 3 natin, His ways are higher. God is faithful and true. So, sabay natin basahin, Isaiah 55. For my thoughts So, thank you. Sabi dito, He is the living God who is always faithful and true. This God never changes. Who rules in His ways, we cannot comprehend. Siguro sa edad natin na to, marami na tayong na-experience na pinipilit natin gawin ng isang bagay sa paraan natin, sa kakayanan natin, at sa gusto natin. Pero, we always experience that in many times, God has different ways. And God uses His way. Diba? At nakita natin yung paraan na ginagawa ng Diyos, lagi siyang mas maganda. Amen? At hindi natin ito maintindihan. So, kaya nga pag lumalalim ka sa Panginoon, ano yun, parang nababawasan yung abilidad mo. So, totoo lang. Ako parang nababawasan yung abilidad ko eh. Pag lumalalim ka sa Panginoon. Kasi pag hindi mo na alam ang gagawin, Lord, sa'yo na to. Wala mo lang magagawa rito eh. No? May isang example to, hindi ko lang matatawa kayo ha. Bago mag-final exam noong December, nagbago yung isang authority na bibigay sa amin ng license. Binago niya yung mga number of exam questions, siguro mga 5 or 6 subjects. Yung ginagamit kong platform, yung pa yung dating manager, ang gumawa nun. Minsan kanikwento ko lang kada Sharon tsaka kay Sterling, mga galing doon sa Excel eh. Wala akong kalam-alam sa Excel talaga, halos zero. Nung yung gumawa niya, sabi sa akin, Mr. Manuel, how can you learn this? I developed this for 3 years. Do you think you will learn this in 30 minutes? Of course not. Do your own. Ginanon ako. Kasi nag-resign siya, nagbigay ng 1 week. Sabi niya, resign na ako this week, next week, all yours. Ito na, noong December, nagpalit ng mga number of questions. Hindi ko talaga alam paano papalitan. Hindi ko talaga alam, hindi ko kaya, wala ko lalapitan. Sabi ko, nako, next week na yung exam. Ano kaya ito? Nag-pray na lang ako. Sabi ko, Lord, paano ba talaga to? Kahit man sinong talino nila, pinakamatalino ka pa rin eh. Alam mo, nag-right click lang ako. Kahit saan ko, right click. Try ako ng tryan. Kinopya ko sa isang USB para hindi ko masira yung dati. Kinopya ko sa isa pang USB. Pag nasira ko to, may isa pa akong backup. Hindi ko ginagalaw yung original. Ganun ako na ganun. Alam niyo ba, halos 11, 12, midnight na. Bigla akong na-discover, pwede palang palitan yung number of exam. Tama na, tuloy. Bigla akong nalaman. Sabi ko, wow.
Walang imposible sa Kanya. Dumating ang exam, napalitan ko. Kala nila, alam ko lahat yun. Hindi nila alam, wala naman akong alam. Kaya pag lumalalim ka na sa Panginoon, nawawalan ka ng abilidad. Nakikita mo, magaling yung nasa taas. Mas magaling yung sa lahat. Yun magandang testimony yan. Pakibasa natin itong Hebrews 13:8. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yan, Romans 11:33. Okay lang. Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable his judgments, and its paths beyond tracing out. Yan, how unsearchable. So talagang malalim ang kaunawaan na hindi natin kaya aruhin, no? Ang karunungan ng Diyos, no? Sapagkat siya ang may gawa ng lahat at ang mga paraan niya ay hindi natin kayang isipin. Sabi nito, share any testimony that God prove His ways are higher and He's always faithful. Yan. Sino po ang gustong mag-share na yan, Deacon Jeff? Siguro po same as your experience sa work ko din. I have this, pagkakamali ko talaga yun, I missed one item sa project which is cost like 300,000, 350,000. So malaking cost yun na isa-shoulder ng company dahil in my mistake na-overlook ko po yung isang item. But Lord, huwag mong papanalunin itong project na to dahil pag nanalo to, yari ako, babalikan ako. Babalikan ako dito, babalikan 350,000. But then again, by God's way, nanalo yun. Nanalo yung project. Lord, anong gagawin ko ngayon dito? So as the project progress, sabi ng client, we don't need this item. We don't need this item. Tinanggal na pang 300. Lord, ano mo gagawin? Only by God's grace, by His mercy na ito. Kaya buti na, hindi mo sinabi, yes, I actually did not include that. So I'm thinking ahead of you. so praise the Lord. So point number 4, God is mighty to save. His love is unfailing. Siguro kabisado natin to, di ba? Ephesians 2, 8-9, basahin natin. So siguro, glorifying God for who He is. Mahirap tong kalimutan na bakit mo siya i-glorify kasi siya talaga yung nagligtas sa atin. Diba? He is mighty to save. And His love is unfailing. The most important and fundamental way in which we glorify God is by believing that Jesus Christ is the Messiah. Ito yung mahalagang sentence. Without believing in Jesus, we cannot be saved and glorify God. Yan ang totoo. Kahit anong reliyon, kahit anong sekta o denominasyon sa balat ng lupa, pag hindi siya kumilala kay Jesus, impossible na mag-glorify niya yung God. Impossible. No? Kaya kailangan, kung totoong siyang sumasamba sa buhay ng Diyos, sasamba siya sa buhay ng Diyos, mananampalataya sa buhay ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Diba? So kailangan manampalataya kay Jesus Christ. So basahin natin to, Zephaniah 3. Nakalinol tayo. Zephaniah 3:17. Zoom in, zoom out. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you.
but will rejoice over you with singing. Yeah, it's the mighty God who saved. So, Sister Jane. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Yan. So, marami yan sa Book of Psalms. Actually, buong 107. Sunod-sunod yan di ba? His love endures forever. Di ba? Sunod-sunod yan. Please share a testimony of someone you think it's almost impossible to be saved. But, accepted Jesus in the end. Siguro magandang example ni Brother Denan. Sino pang gusto maging example? Meron kayo na-encounter na parang iniisip niyo dati, imposibleng maligtas. Pero, naligtas pa rin siya. Diba? Meron ba kayong testimony? Kala ko minsan, hindi, ikaw yun. Ikaw yun. Sister Jane. Hindi ako yun. Sige po, gusto ko pong i-share yung pagkakataon na binigay ng Lord para masave po si Tito Ricky. Kasi po nung nasa Philippines po siya, tapos hindi po siya nadadala dito. Hindi pa po siya Christian talaga. Although, pastor na yung kanyang sister, hindi pa rin siya nadadala. Naglilingkod siya, pero hindi siguro yung meron na siyang personal relationship sa Lord. So, nung madala po siya dito sa Dubai, doon nagbigin yung kanyang journey sa paglakad niya sa Panginoon. And nakita ko yung growth niya talaga sa kanyang pananampalataya. Up to point na pati yung nanay ko, which is saradong Katoliko rin, is nadala niya rin sa pagiging Christian. So, noon ngang umuwi kami sa Philippines noong December yun, is napakagandang makita na pag sinabing ni Tito Ricky sa household niya that we're going to church, everybody is going to church. So, I think magandang rin yun, tingnan na pag yung father sa household nagdadala ng faith is everybody follows. Ayan, praise the Lord. Maganda pong patutunan. Meron pa ba gustong Sister Jess? Sa akin po yung yung father ko po. Kasi po, parang tawag po siya sa amin, too much prayer. So, napaka-imposible kasi, lagi niyang sinasabi, God is everywhere, kahit saan. So, 50 years talaga siya na nag-commit. Mula nung bata kami, lagi numiinom ng grande. So, 50 years old, siya, parang totally inalis siya ng Panginoon. 7 times siyang na-stroke doon sa pag-ganong ginagawa niya. Pero nung, yung pagkilos talaga ng Panginoon, nung tinanggap niya yung Panginoon na tagapagligtas, binigyan pa siya ng 25 years na naalis yung pag-inom niya sa anak at higit sa lahat, nakakilala siya sa Panginoon. Isa pong yun, nung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat na kwenta, pati pagkamatay niya. At yung way ng Panginoon, yung mga kamag-anak namin na nasa Hawaii, doon sa way ng muling namatay ang tatay ko, parang naging close yung family. So pag pumupunta na rin po sa probinsya namin, so pumupunta na sa Ilocos, nag-ano na po sila na unti-unti nang nakakakilala din yung mga side ng tatay ko. So, alam niyo po totoo na walang imposible sa Panginoon. Ang pinaka-blessing talaga natin kapag yung magulang natin, higit sa lahat, yung mga pamangkin mo, nakakakilala sila, at saka yung susunod na generation. So, dahil sa ganong pagkakakilala at pagsunod, doon ko nakikita yung katunayan ng kabutihan ng Panginoon. Tapos isa pa po pagpapasalamat ko, yung boyfriend po ni Jason. Ang kala ko ng boyfriend. Ay, wala ka po pala. Kasi pakilala niya sa Ay, hindi ko lang pala. Sorry po. nadulas lang. Wala eh. Siya ba na nakarinig? Ayaw tuloy-tuloy. Hindi ko lang po pala. Wala, hindi narinig ni Brother Ronald John at saka ni Sister John. Sige. So, yung panalangin, yung number one po talaga yung prayer mo, yung paninindigan mo lang talaga sa Panginoon.
Kasi po ano po eh, lagi po silang nagpo-call center. So, kahit po ano eh, kahit 24 hours siya. So, sabi ko po kanina, sabi ko, malayo po siya sa amin, pero every Sunday, pumupunta talaga siya sa church. So, nagsisimba na siya kahit wala si Jason. So, sabi ko, Lord, wala naman tayong ibang hinangad eh, kundi yung hindi nila makakita lahat ng bagay sa mundong ito. Basta makakilala at magbigod sila sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ano ang 3 bagay na natutunan mo sa simbahan kanina? At paano mo yun i-apply? So, alam niyo po, sabi lang po niya sa akin. Talaga po, po talaga. So, sinulat po talaga niya na yung mga bagay na natututunan niya na alam mo yun, imposibleng makontrol mong kabataan ngayon. Pero ang Panginoon, kahit hindi siya nakakilala, kapag inano mo talagang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, kahit sino pa yan, may gagawin at gagawin ng Panginoon sa pamilya mo. At siya may kontrol ng lahat. Wala na tayong iba pang hahangarin. Tinanggap na natin. We are royalty sa hanap na ng Panginoon. And we know na darating ang panahon, ang pamilya natin, ang mga kamag-anak natin, YouTube ng mga pamangkin natin, mga susunod pa, hawak ng Panginoon. So, salamat po. Dahil tinanggap ko ang Panginoon sa panalangin, ang tatay ko, ang pamilya ko. May problema, pero ang Panginoon laging nagwawagit kasi he is mighty to save sa buhay ko natin. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, walang boyfriend na binanggit. Sa ating conclusion, sabi mo ng 1 Chronicles, sabay-sabay natin basahin, 29:11. Thine, O Lord, is magnificence and power and glory and victory. And to this is praise for all that is in heaven and in earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art above it. So in all these ways, we can shift our focus from glorifying the fleeting things of this world to glorifying the eternal God who deserves all praise and honor. By living in integrity, excellence, worship, service, faithfulness to His Word, we demonstrate that we recognize and embrace God as the only one worthy of glory. So the Lord is worthy to receive all the glory. Pag tinignan mo in the end, lahat nga naman ng bagay na nakikita mo, unti-unti siyang mawawala. Unti-unti siyang magbabago, unti-unti siyang makikita mo na it will go back to zero. But only the eternal God who created everything and all things in His control will remain. Therefore, He is the only one deserving all the glory and honor. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, basahin natin ating prayer. I pray that God will be glorified in the lives of Christians as they are the best example of God's love, faithfulness, and power. I pray that all these lessons will glorify God for